Hello guys. Good evening. Ayan, lalabas tayo. Bibili tayo ng ulam. So, dadaling ko kayo sa masarap na pilihan ng Iempo at Sisig. Malapit sa may Maseda. Gagamitin muna natin ngayon is si Gray, yung aking Yamaha R15M. So ang paborito kong pang daily is etong ang Yamaha R15M. Ayan. So ang motor ko bago to, nanggaling din pala ako ng NMAX guys. Matagal akong nag-automatic. So from the last video, kung na-miss nyo yun, sinabi ko doon na matagal na nga ako nagmumotor. Alright. So unang motor Honda Bravo, second is yung Kawasaki Fury 125. Yung third ko was Kymco Super 8 150, yung carb type. And then after nun 2015 nag Mio na ako, Mio Soul 125, yung GT. Okay, so yung motor na yon matagal na sa akin yun, more than 10 years na, nasa akin pa yon. So hindi ko siya nile-let go kasi gamit na gamit eh. Yun yung pang hatid sundo ko sa mga bata. And then after nung Mio na yun, nag-NMAX ako. Ayan. So sa mga nagtatanong bakit ako nagpalit, it's more of like a personal preference. Kasi nga yung unang motor ko is semi-automatic, same with Fury. Parang na-miss ko yung may nagkakambyo-kambyo. Right, although nakakapag-drive din naman ako ng may clutch noon. May kaibigan ako dati naka-Raider, so nakapagdala rin tayo ng Raider noon. So sanay tayo mag-clutch. So hindi na naging mahirap sa akin na tumalon ng babalik ng may clutch. So siguro ang naging adjustment lang is again from a relaxed position, kasi nga Maxi Scoot, galing ng Maxi Scoot NMAX, nag sports bike ako. Yan. Ang gusto ko talaga, pangarap ko nung araw, sports bike talaga. You know, sports bike. So karamihan naman ng mga bata mga lalaki usually mag-start muna yan bike, and then pag gumraduate na sa bike, gusto nang tumalo ng motor, and then gradually you build up your skill. Some of us gusto enduro, adventure, you know. Yung sa akin naman, pangarap ko sports bike. Ayan, yun nga lang, parang medyo takot pa akong mag higher displacement bike, kaya nag R15 muna ako. Parang more of like a beginner bike, no? And then after a year riding itong R15M nga, yun na, sabi ko yeah, pwede na akong mag higher CC. So kinuha ko naman yung Ninja 650. Ayan. So hindi pa siya super sport. Sa mga nagbabalak-balak naman na galing ng underbone dyan, na nagbabalak-balak mag big bike or higher displacement, yung naging path ko, right, bakit ko pinili yung Ninja 650 is first of all, ano siya, beginner rider friendly pa rin siya kahit na higher displacement siya. Yung seating position niya upright pa din,
And then yung horsepower niya hindi masyadong nakakalula. Yung power niya manageable siya. So itong R15M, if I'm not mistaken, ang horsepower nito is nasa around 19 horsepower. So sa mga early gears, hindi ka niya lululain pagka pumiga ka ng throttle. Yun nga lang, high tuned siya. So sa dulo, dun mo mararamdaman yung power niya. Tsaka enjoy na enjoy ko to. Kahit na more than 2 years ko nang ginagamit tong R15M, nag-iisip-isip ako kung i-let go ko siya. Parang hindi pa rin eh. Masarap kasing gamitin, guys. Although yun yung for me opinion ko lang, parang underrated masyado tong R15M. Kasi ang presyo ngayon nito sa market pag bibili ka ng brand new is mga nasa around 200,000. Pero kung magtitingin ka sa marketplace, okay, marami kang makikita na nagbebenta ng mga, yung iba 150, mataas pa nga yun eh. May nagbebenta 140, 130, yung iba pa nga less than that eh, no? So bakit ganun? No, siguro sa unang tingin kasi pag tiningnan mo tong R15M, pogi siya talaga. Kasi nga tintindig niya sports bike. Saka hindi nalalayo yung itsura niya dun sa bigger brother niya, yung Yamaha R7. Ganun din eh, may DRLs and then merong projected headlamp, no? So maporma talaga siya. So pag hindi mo kilala yung motor, iisipin mo siya, higher displacement siya, mukha siyang tindig super sport. Pero sa mga nakakaalam, talaga siya, lower displacement siya. But don't get me wrong, this is a proper sport bike. May mga gumagamit nito sa racetrack as a beginner sports bike nga. Yun nga lang, ako gamit ko siya primarily as my daily driver dahil first of all, busog siya sa tech, guys. Again, mura lang yung second hand ito. Kung makakatsamba ka, makakuha ka ng mura. And then you have all the tech that you need. You have ABS, standard dyan, harap likod. Then you have also traction control, although non-adjustable, but still you have a traction control. And then meron kang slipper clutch and quick shifter. Yung quick shifter normally nasa higher displacement yan. Right. So tanong is, again, in my opinion, underrated tong motor na to. Maraming nagbebenta for several reason, pero primarily ang sinasabi nila is nahihinaan daw sila sa power. Yung iba naman hindi nagugustuhan yung riding position. So ang comment ko lang dyan, guys, is kung ikaw ay tatalon from, let's say, underbone o kaya scooter, mag-sport bike ka, expect mo na talaga na yung riding position mo may iba. Right, so that's one. Okay, pangalawa, kukuha ka ng 155cc na motor, expect mo rin na yung power delivery niya, it's not comparable to the higher displacement. Alright, may power din siya, oo. Another one that I really like about this bike is magaan siyang dalhin. Alright, magaan siyang dalhin, may power din siya. Tapos yung mga tech na nasa kanya, nagko-complement siya eh. Like for example, yung sleeper clutch. Right? So since maliit nga yung makina niya, pagka nagre-rev ka, tumatakbo ka na, hindi mo na kailangang ibaba yung throttle mo. Kasi meron na siyang quick shifter. So gamit na gamit talaga siya, guys. Right? Ayun. And then lastly, ito pa yung isang reason bakit di ko siya ma-let go. Since lower displacement nga siya, sport bike, right? Matipid siya sa gas. For me na galing ng automatic na motor, right? Medyo yan eh, matakaw sa gas. So nung nag-shift ako from automatic to manual, napansin ko mas tumatagal yung pag refuel ko.
Alright? Saka again, iba-iba naman tayo ng trip sa buhay. Ako kasi every time na nag-ship ako, it's very satisfying. That's another one. Ano pa? Every time na naririnig ko yung rev ng engine, parang kinikiliti yung yung pakiramdam ka. Yeah, kasama yun. Those are some of the little pleasures that you can get. Yeah. Siyempre, sa sabihin nung iba dyan, pag automatic pwede ka naman mag-pipe ride. Pero iba kasi pagka sports bike yung dalam. Yun lang naman. But apart from that, again, I'm very open to using, again, yung Mimio pa nga ako, hindi ko inaalis, no? Ginagamit ko pa rin siya. Ayan. So whatever bike you ride, ang masasabi ko lang dyan is learn to appreciate it. You know, enjoyin mo lang siya. Kasama yun sa pagmumotor, you know. Every time I ride a motorcycle, therapy talaga siya. Therapy in a sense na pakiramdam ko malaya ako. Yung freedom na tinatawag. Alright. Nakakatanggal talaga siya ng stress. Magra-ride lang ako. Pagka-ride ko, kahit eto mga short errands, no? Basta nakahawak tayo ng throttle okay na tayo. Buo na yung araw. Alright. So medyo maambon, no? So this coming Saturday, hopefully hindi malakas yung ulan. Magkakaroon kami ng ride. Pupunta kami dyan sa Infanta, Quezon. I will be meeting some of my old friends that I met. Actually not so old. Nung February, yung mga kasabay ko sa Sagada, you will have the chance to meet them in person. So medyo suspense muna, papakilala ko sila isa-isa sa Saturday. And then yung pinsan ko, kasama ko magra-ride, pakilala ko rin sa inyo. Ayan. So ito yung binabalik-balikan naming guys, bilihan ng lechong manok yempo. Okay. Alright, so yun lang. This is just a short ride. I hope nag-enjoy kayo. And if you're still watching, thank you for staying until this part of the video.